gusto itanong dito. Makasama natin via Zoom ang ating regular. Pwede na rin to siguro nga co-anchor natin dito. Oo. Ayan, magandang hapon po, Sir Ronald Llamas. Happy New Year! Ito nga Magandang pala, no? hapon. Siyempre, yung topic natin dito is yung si Bongo. Kung saan, etong si Bongo mukhang dadalihin na rin ng ICC. Siyempre, pa isa-isa, no? Although nakapagtago etong si Senator Bato de la Rosa, sana, no? Magkaroon ng pangmalakasang estratehiya yung kapulisan kung paano aarestohin and then kung paano yung gagawin dito kay kung sakasakali man kay Senator Bongo, 'di ba? O sige, pasok. Sandro at saka Maan, Happy New Year. Happy New Year. Din kay Professor Jean Franco. Ayan. Yan, tunay na professor yan. Ako, hindi tunay. Drop out lang ako eh. Oo. Alam niyo, Father. General, lahat na yun. No? Katabi mo ba ngayon ng iyong bolang kristal? Nalinis mo na ba siya? Natawag din ang manghuhula. Kasi anong lucky color of the year? Hindi, ano po ba, Sir Ronald? Ano bang inaasahan natin for Oo. 2026? Yung Anong outlook natin? fearless forecast. Ito yung bigay sa akin ni Kwan, eh, oh. Ni Edling Gabo. Yan, yan lang. Oh. Oo nga. Well, hindi naman kailangan ng bolang kristal para makita yung ilang mga indicative na mangyayari sa 2026. Dahil napakahalaga nitong 2026. This will be a very defining year. More than 2027. No, lahat ng mga posibleng mangyari sa 2028 will be shaped ngayong 2026. Halimbawa, yung ekonomiya, yung backdrop, yung Ako no, although maraming naaasar dito kay Secretary Llamas, even from the side of ng mga loyalista. Ako medyo ko naman siya no. Hindi dahil gusto or whatever, pero sakay ko naman yung mga pagki-criticize niya minsan. No, hindi naman siya ganun ka rock and roll pagdating sa pag-criticize kay PBBM, and medyo nagbibigay siya ng mga palugit, no. Syempre, hindi natin masisisi yung ibang mga hardcore na loyalista na kung saan busit na busit pagdating kay Secretary Llamas, no? Ganoon talaga. Ginusto mo yan, di bahala ka dyan. objective sitwasyon natin, mukhang lahat naman nag-agree na below target yung ating economic development sa 2026 because of different factors, no? Inflation, low investment, no? At saka Pero yan lang din yung isa kong hindi gusto dito sa pagdating sa pagtalakay ni Secretary Llamas. Although laging nilang binibira yung economy, no? According din naman dun sa mga advisor tsaka economic advisor ng ating mahal na pangulo, ganun din ng bansa natin. Medyo okay naman, no? Mas okay siya kaysa, there's a big improvement, no? Every year kumpara dun sa progress nung nakaraang administrasyon. Itong corruption scandal natin, yung government spending, tapos itong pahina na peso, global situation, etc. etc. So, ang problema, kung babagsak yung ating ekonomiya below 4%, medyo malaking problema yan para sa ating gobyerno. Ikalawa, mukhang itong political battles ay mag-i-scale up sa 2026. Halimbawa, ay may sasampa ulit. May Bongo ba rito? Sige. Yung impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Tapos, meron ding mga kaso na nakafile sa ombudsman. Plunder cases, etc. Hindi lang kay Vice President Sara, kung hindi pati sa kanyang mga kaalyado katulad ni Bongo. May Bongo. Ande yan. Ako naman naniniwala ako, no? Na etong si Bongo, isa to sa talagang dapat managot, no? Pagdating diyan sa war on drugs na krimen, no? Na maraming nawalang ya or na mga kababayan natin na pagsamantalahan pagdating dyan. Sa kanyang kapatid na si Pulong Duterte. Dagdag pa dyan ay hinahunting na ng ICC si Senator Bato at posible na mag-issue rin ng international warrant ang ICC kay Bongo. So may ganung klaseng offensive laban sa mga Duterte itong taong ito.
No? Ikatlo ay itong anti-corruption scandal ay parang nabitin yung mga tao nitong nakaraang Disyembre. Dahil sabi ay marami nang sasampahan ng kaso at marami nang ipapakulong before Christmas. Kung hindi yan mangyayari dito sa first quarter ng ating taon, especially ngayong January at February, baka sumabog na naman ito sa next EDSA celebration, 40th anniversary ng EDSA 1 sa February 2025, na magiging mensahe is again anti-corruption, anti-impunity, Sabi mo rin yan nung last time eh. Sabi mo, Sek Lamas magiging malaki yung huling rally nyo. Wala din eh. Although hindi naman we cannot say na nilangaw, pero hindi ganon kalaki kaysa dun sa ating ini-expect. Dynasty. At panghuli ay may gagawin bang mga reforma yung ating gobyerno? Halimbawa, itong promisa nila na anti-dynasty bill na mukhang marami nagsasabi, parang hindi naman anti-dynasty. Lalo na yung version ng Speaker at saka ni Sandro Marcos. Okay. Itong kanilang iba pang mga bill, halimbawa, matutuloy ba itong bagong ICI, itong ICIAC ni Congressman Laila de Lima na mas malakas? I believe this is a good topic. Like, kasi it's like end of the year, no? Na mga what happened during 2026 and what's going to happen first quarter of 2026. At mas independent. I mean, last year 2025, tapos kung ano yung mangyayari ngayon 2026. Itong review ng party list law, no, etc. etc. So, ito yung mga haharapin natin ngayong 2026. At mukhang marami rin pong trabaho sa bahagi ng ombudsman dahil ito, siya rin po yung maghahabol doon sa mga nabanggit yung pangalan. Correct. At saka dito ngang December, hinahanap siya. Nasaan na ba si Ombudsman Boying Remulla? No? Sabi ni John Vic, kapatid niya, Secretary John Vic, nag-golf naman daw. Sabi ng iba, na hospital daw uli. No? Dahil hindi naman simple yung kanyang naging karamdaman nitong nakaraang taon. Kaya mahalaga na magpakita siya at saka linawin, ano na bang status nitong mga kaso laban sa mga big fish? Ano na bang kaso? Ano na bang status itong kaso laban kay Vice President Sara na plunder, etc. etc. Pero mukha namang Ayun, balikan natin dun sa ano. So, eto nga yung topic natin dun. And of course, yung pangkalahatan na rin neto is ano nga natin. So, pangkalahatan para sa akin, contrary dun sa sinabi ni Secretary Llamas. Ako naman medyo tayo, no, especially no bias shit, no? Apart from dun sa sinabi ni PBBM or pangako din ni Secretary or Ombudsman Boying Remulla na kung saan maraming mga malalaking tao ang makukulong. Although syempre sabi ko nga yun nga, napulaan tayo ng iba dyan na medyo atat tayo, pero yun talaga eh, no? A promise is a promise, and if it's not achieved, syempre may I think we have the right para medyo magtampo. Medyo kinulang doon, pero apart from the other projects and other laws that was passed and projects that were signed and it's going to be implemented at 2026, I think I'm fairly contented of what's happening, especially doon pagdating sa mga agriculture na mga projects ni PBBM, and I'm very vulgar saying to you guys na talagang happy ako pagdating dun sa part na yon. And yun nga, balik tayo dun sa topic ng kay Bongo. Yan yung maganda, di ba? Di ba? Kung inyo maalala, isa si Bongo, di ba? Isa si Bongo ang kung saan etong nagkaroon siya ng pronouncement di ba? Or nagkaroon siya ng parang speech during a particular interview, and I think he's already a senator during that. Senator na ba or not yet? Maybe he's not yet senator kasi parang 2018 tumigil man yung Tokhang. So 2019 siya naging I think naging senator. So nung nagkaroon siya in-announce, no, di ba? Tuloy pa rin yung sabi niya, di ba? Tuloy pa rin yung Tokhang. 1 million yung dead ball, 500,000 pagka hindi dead ball. Di ba? Into a certain extent, ganun yung sinabi. So, ako, ganun di ba? Ganun yung magkakasabi. So, yun, malaking epekto din yun di ba? Yung papremyo. And
I think he has done his fair share pagdating sa contribution dyan sa Tokhang. Kaya naniniwala ako na dapat talaga managot. Para si Magalong, dapat managot din. 'Di ba? Sabi ka Hindi, sabi kasi ni Magalong eh. 'Di ba? Executive assistant, alalay nga. Tama, alalay. Pero si Magalong, sabi niya, overhead site, chairman siya ng committee ng overhead site. So yun, anong gagawin natin doon? 'Di ba? Sa kadaldalan niya, dapat niya ma-ICC rin eh. Para yung manugang niya ICC bulok ng ICC bulok yun eh, dapat masampulan.